aanhin mo naman yung sobrang mura, tapos hindi ka naman sigurado pagdating sa safety, ano. Wala, kumakataon na naman si Smash. Guys, nakahanap na tayo. So sa tingin ko guys, yan yung isa sa mga bagay na hindi nyo dapat tinitipid, lalo na pag kayo ay motorcycle rider, ano. Yung pinoproblema natin na hirap sa paahon saka hirap sa may angkas, masosolve naman siguro. Alright guys, what's up? It's me again, JB Moto. Welcome back guys sa aking YouTube channel. At sa mga bago, please pahit naman ang subscribe button, palambing naman sa inyo. So ngayon nga po yung araw, ano, na tayo po ay magpapalit na ng gulong. Nung last time na tinangka akong magpalit ng gulong guys, hindi po kasi natuloy. Kapos po kasi yung ano ko, yung kadena ko. Hindi ko nadala yung kadugtong. Bala ko rin po kasi magpalit ng sprocket kasabay nung pagpapalit ko ng gulong. Galing tayo sa 34. Kaya basically, ano, maliit ay maigsi na yung ano niya, yung kadena pag gagawin nating 36. 36 po kasi yung ipapalit nating sprocket, medyo malaki. Nakakatakot yun, no? Lasing yun guys, yung dalawa na yun, no? In-overtaken ko sila kanina, pero nabutan nila ako dito. Ayun, no, tingnan nyo. Sana wala namang masamang mangyari sa kanila. Ayun, no. Mga alanganin kasi yung ano, kaya nahalata ako na ano, lasing. Tsaka susuray-suray yung makaangkas. Uy, overloading guys, oh. Ride safe po sa inyo. Ingat-ingat na lang. So diretso na tayo, ano, dun sa papakabitan natin ng ano, ng gulong. So nandito na naman tayo guys sa controversial na daan na ito. So ito yung isa sa mga reason kung bakit tayo magpapalit ng gulong. Wala, suko na po ako. Idaan dito yung ating slim tire, Pagod na po ako magtiis. For safety rin naman ng ating ano, ng ating motor. Anytime po kasi pwedeng mabengkongan tayo dyan, pagka mayroong angkas. Ayan, oh. Tignan nyo naman kung gaano kalala. Hindi naman po pinapaayos kasi ng mga ano, nakakasakop na ahensya. Naging usap-usapan na rin to sa Facebook, kaya nga controversial. So dito na tayo sa highway. At as usual guys, ang iinit na naman. Buti na lang ready tayo this time, naka-riding jersey tayo, tapos ito, meron tayong gloves. So sana lang bukas yung ano, pagpapagawa natin, kasi araw po ngayon ng linggo. Karamihan naman po sa mga shop na ano, sarado pag linggo. Wala, kumakataon na naman si Smash. Sige, Smash, biret. Biret. Simpleng-simple lang sa kanya talaga yung ano, yung 80. At excited na pala ako guys, ano, sa kahihinat na nung ipapalit natin na gulong. Wala akong idea kung mas bibilis tong motor natin o medyo babagal, or siguro lalakas siya sa torque, ano. Hindi man siya maging kasing bilis nitong 34. Yung pinoproblema natin na hirap sa paahon saka hirap sa may angkas, masosolve naman siguro. And at the same time, ano,
May konti pa rin siyang dulo kasi 36 eh. Yung stock kasi nito eh 37. Nakapag-decide ako guys na 36 yung ipalit natin kasi gawa ng mga ano natin, yung mga suggestion ng mga subscribers. Yun yung sinuggest nilang ano, sprocket combination. Kung tayo man daw eh magpapalit, tapos yung gusto natin ay yung medyo high speed na hindi masyadong masasakripisyo yung torque, tsaka yung yun nga pag nag aangkas tayo ano, tsaka yung ano niya, yung pahon, hindi siya masyadong hirap sa pahon. Sige, biret. Top speed tayo, gusto nyo? Ayan, nabenta oh. Tapos lang eh, daming sasakyan. Guys, wag nyo nga palang gagayahin yung ano, yung mga ginagawa kong ganon, yung mga top speed na ganon. Kasi yun guys, eh ginagawa ko as safe as I can, ano. Sa straight na daan ko talaga siya ginagawa, tapos pag clear na clear lang yung road, yun saka tayo bumaba na at saka natin ginagawa yung pagta top speed ano. Tsaka pag alam kong ano, maluwag yung kalsada kagaya nito, yan, diyan natin sinasagawa ang ating pagta top speed para safe naman tayo kahit paano ano, kahit na nagta top speed tayo eh medyo mababa yung probability na maaksidente tayo. At saka ginagawa ko lang yun guys para hindi naman ano, para hindi naman magyabang or what or something. Ginagawa ko yun para mapakita ko sa inyo ano, para may reference kayo kung gaano ba kabilis itong motor na to. Especially dun sa mga nagbabalak na bumili sa kanya ano. Para magkaroon lang kayo ng konting kaalaman bago nyo siya bilhin. Yung napili ko nga pala guys na brand ng gulong na ipapalit sa kanya eh Beastire po. At nag-inquire na rin ako dun sa tindahan na nagkakahalaga siya ng 1.4 ano, yung 80/90. So dun sa tindahan na napagtanungan ko eh hindi available yung 70/90. So siguro maghahanap pa ako niyan sa ibang tindahan ano. Sana lang wag naman na tayong mahirapan ano sa paghahanap kasi linggo nga eh marami siguro mga shop yung sarado ngayon. Saka dapat ano rin yung Beastire din yung mahanap natin ano sa pangharapan. Pangit naman siguro pagka ibang brand yung ilalagay natin sa harapan. Hindi magkapareho. Beastire nga pala guys yung napili kong brand kasi yun yung medyo parang okay yung quality eh, na hindi naman siya masyadong mahal. Hindi kagaya ng iba na maabot ng 2,000 hanggang 3,000 ano sa isang piraso pa lang. Eh hindi ko po afford pagka ganong presyo yung bibili natin. Imbis na pang dalawang gulong na yung 3,000, pang isa lang eh hindi ko po kaya yun. Saka yung Beastire naman eh kilala rin talaga. Actually sikat nga siya sa online eh. Ang daming mga nagre-recommend sa kanya ng mga ano, ng mga content creator. Mga sikat na content creator pa. So kaya napag-isip-isipan ko na subukan yung Beastire. Hindi na ako titipid ng sobrang tipid guys. Alam ko kasi na may mga mas mura pang brand kaysa dun sa Beastire eh. Pero this time guys branded na yung bibili natin for safety purposes ano.
Aanhin mo naman yung sobrang mura, tapos hindi ka naman sigurado pagdating sa safety, ano. Yung iba kasi na brand ng gulong mura nga, tapos sobrang naman, sobrang dulas naman. Halimbawa pagka idadaan mo siya sa basa, no. So parang nasasakripisyo naman yung safety natin pagka ganon. Syempre ako, priority ko yung safety ko. Safety first. Di baling medyo mamahalan na tayo kasi pang araw-araw natin ginagamit tong motor na to eh. Saka hindi natin alam kung kailan yung aksidente. So mas maigi na prepared tayo lagi. So sa tingin ko guys, yan yung isa sa mga bagay na hindi nyo dapat tinitipid. Lalo na pag kayo ay motorcycle rider, ano, yung inyong safety. At napakagandang example ng mag-invest tayo sa gulong. Huwag tayong bumili ng mga patakbuhin na gulong hanggat maaari. Kung meron lang din naman tayong budget, pili na tayo ng mas quality. Kasi yung gulong, isa sa pinakamahalagang importante ano ba yan? Kasi yung gulong guys, isa sa pinaka-importanting parts ng motor pagdating sa safety. Yes guys, kasi pag madulas ang gulong mo, medyo alanganin talaga tayo dyan. Lalo na ngayon, magtatag-ulan na, di ba? So mas mapapadalas yung pag-ride natin ngayon sa basang kalsada. So dapat lang na yung gulong natin yung bang hindi siya madaling madulas sa mga ganong klaseng kalsada, sa mga basa. Kumbaga may kapit pa rin siya kahit konti, kahit basa yung kalsada. Ayan guys, malapit na tayo sa Daet. Malapit na tayo dun sa shop na ating pagpapagawan, So sana lang talaga bukas. Dito na tayo sa may diversion. Sa may diversion road. Oops, huwag tayong tumutok. Ayun na naman bagong Smash Ang ganda nung bagong ng Smash ngayon Yung bagong R version. Ganda ng kulay. Blue and orange, parang New York Knicks. Parang sinadya ni Smash Parang alam niya na New York Knicks yung magcha-champion ngayon sa NBA Finals. Kaya ginaya niya yung color combination ng New York Knicks. Oy, may bagong nilabas nga pala ang Suzuki Suzuki Philippines. Nilabas nila yung Burgman 150. At napakaganda guys. Parang PCX. Pero ako first look ko para siyang para siyang e-bike. Not in a bad way Alam niyo yung mga e-bike na yung mga malalaki, yun parang ganun siya. Saka kapansin-pansin kasi wala siyang gulay board. Alam naman natin yung Bergman 125 isa sa mga trademark niya talaga yung gulay board. Meron siyang gulay board. Pero this time dun sa 150cc wala pong gulay board. Para siyang NMAX. Nagtataka lang kasi ako guys, but walang gulay board. Bergman yun, di ba? Unlike nung Honda Click, yung Honda Click 125 gulay board, tapos yung Click 160 ganun rin, may gulay board rin siya. So dito tayo guys, dito tayo magpapagawa. Ito na guys, yung sprocket natin. Meron po kayong gulong na 7090 po.
ang size by 17, tapos yung brand niya ay Beast tire. Guys, nakahanap na tayo. Tama lang rin na nagpalit ng sprocket, no? Ihirapan yung 34 eh. Ayan na. Puro. Alright guys, kaya na, nakaraos na tayo. Nakapagpalit na tayo. Back to stock na yung ating gulong, ano. Ay nako, nahirapan pa ako kanina maghanap. Kala ko wala akong mahanap na Beast tire na ang size niya ay 7090. Dito kasi sa pinagpagawan kong ano, wala silang 7090. 8090 lang yung meron sila, yung pang likuran lang. Kaya naghanap ako dito kanina. Buti na lang talaga may nahanap. At yung price nga pala ay isa-isahin ko sa inyo, ano. Yung pang likuran natin na 8090 ay inabot siya ng 1.4. Yes, tumataginting na 1.4. Tapos yung nasa unahan naman guys ay 1.1. So bali magkano yun? Bali 2.5. Tapos yung labor niya ay 300. So inabot siya ng 2.8. Nga lang nag-add ako ng ganito, oh, ng handle grip. Ang pangit na kasi guys nung dati kong ano, handle grip. Ang pangit ng tignan. Ngayon pinalitan ko nito, ang ganda na, oh. 290 nga pala to guys. So inabot tayo ng kulang-kulang 3,000 din, ano. Higit pala, mga 3,090. Yun yung total na nagastos natin ngayon. Mas mura pala yung ano, yung nasa unahan na gulong, kasi 1.1 lang, 1.4 yung panghulihan eh. Ang ganda niya na uli guys. Feeling ko mas stable na siya uli. Magme-merienda lang ako. Nagutom kasi ako eh. Kahit dito lang, oh. Merienda tayo dito. Pwede ba mag-park dito? Pranks lang tayo guys. Tignan muna natin to kung okay lang. Sana wag malagyan ng ano, sealant yung pintura kasi nakakasira daw eh. Okay naman, hindi pa naman siya nalalagyan. Ayan guys, tapos na tayong mag-merienda dito. Parang gusto kong magpalanyag dyan, oh. Ramdam ko na uli yung ano niya. Lumakas na uli yung torque. Guys, what's up, what's up? So yan, nandito, malapit na tayo sa bahay. At ipagpaumanhin nyo na lubatan tayo ng GoPro kanina. Hindi na natin natuloy yung ating vlog. So andito na siya, successful naman tayo nakapagpalit ng gulong, ano, tsaka ng sprocket. So ito na yung ating Smash, oh. Ayan na siya, yan na yung looks nya, bagong looks. Grabe, namiss ko yung ganyan ka laki na gulong, ano. Yung size nga pala nito guys, stock ha. 8090 sa likod, tsaka 7090 sa harapan. Yung brand naman na ginamit natin Beast tire. So yan, nahirapan pa ako maghanap kanina ng Beast tire. Buti na lang meron tayong nahanap.
Linggo kasi eh. So yan guys, so dito ko na lang muna puputulin ang ating vlog ano. So abangan nyo na lang ako sa ating next na video. It's me, JB Moto. See you in the next one. Peace, bye bye. Ride safe sa inyong lahat.